at sa labas ng bansa, sa lahat ng sulok ng mundo na mayroong Pilipino. Magandang buhay sa lahat. Ang ating episode ngayon, maganda ito kasi ito isang video clip na medyo hindi na ipalabas ang pagkalimbang ng napakatagal ng kampana sa World Bank. Si PBBM pala ang spiritual wonder boy na nakasulat sa mga benepisyaryo ng dating FM. Hindi natin alam, siya pala yung wonder boy. Kaya marami talagang nagsasabi na ang pagpunta diyan ni Bongbong Marcos ay hindi lang para makipag-usap sa mga tao diyan sa World Bank, kundi it's all about wealth. It's all about money na nilagay diyan ng kanyang ama. Kaya ano pa man yan ay nakasaad sa The Last Will Testament na 10% mapunta sa pamilya ng Marcos at 90% mapunta sa Filipinos. Okay, at dito sa bandang dulo ng video, huwag kayong aalis mga kababayan kasi narito si General Macanas, isa sa isa sa mga nag-criticize kay PBBM, pero sa bidyong ito naniniwala siya na totoo ang hangarin ng dating FM na ipamahagi talaga ang mga pera na yan sa sambayan ng Pilipinas, pero hindi isa-isa kundi through projects. Kaya napakaganda ng video na ito. Atin ang umpisang panuorin. Narito ang video. Ang tanong, ano kaya ang ibig sabihin ng pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos sa World Bank? Ito kaya ang hudyat ng paniningil ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga interes ng gold reserve na nakadeposito sa World Bank, na banggit ng isang whistleblower ng dating attorney ng World Bank. Ating mapapansin, ganoon na lamang ang mainit na pagtanggap ng mga world leaders sa ating Pangulong BBM. Ano kaya ang ibig sabihin nito? At ano nga ba ang pakay ni PBBM sa World Bank? Kung makukuha na ang mga naka-freeze na Marcos Gold, ay siguradong matutupad na ang 10K bawat pamilya. Ito na rin siguro ang mag-aahon sa atin sa kahirapan. Ano ang masasabi nyo rito mga kababayan na may nakatagong mga ginto ang ating Pangulong Marcos sa mga malalaking bangko sa buong mundo? At isa na dito ang United States, particular na sa World Bank, at ito rin ang isiniwalat ng dating First Lady Imelda Marcos sa kanyang interview sa loob at labas ng Pilipinas, at matagal nang pinag-interesan ng buong mundo ang paggamit ng gold ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa pamamagitan ng pagpapautang ng fiat currency na backup ng mga ginto ng mga Marcos na nasa mahigit trilyones na dolyar ang halaga. Kaya naman para hindi pag-interesa ng World Bank ang mga ginto ng dating Pangulong Marcos Sr. ay kanyang pinatulog ang kanyang mga kayamanan sa pamamagitan ng pagta-time deposit ng dating Pangulong Marcos sa kanyang ginto para sa mga Pilipino sa World Bank sa mahigit na 50 years. At ito ay expire taong 2000. Kaya naman tumakbo sa pagkapangulo ang dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos dahil nais niya sanang ipamahagi ang kayamanang ito sa taong bayan. Ngunit siya ay nabigo dahil siya ay pinipigilan ng mga oligarkiyang kumakalaban sa kanyang pamilya. Ngunit kay buti ng Diyos dahil ang ating presidente sa kasalukuyan na si President Bongbong Marcos Jr. ang namumuno at siya rin ang magbubukas ng daan sa mga adhikaing na udlot ng kanyang mga magulang para sa taong bayan, at tila hindi masyadong binalita ng mainstream media ang pangyayari sa ating kasaysayan, at tanging SMNI lang ang nag-scoop nito, ang pagdalaw ng Pangulong BBM sa World Bank para pag-usapan ang mga kayamanang nakalaan para sa mga Pilipino. Sa ulat ng SMNI, nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa World Bank official sa New York. Kuha pa sa litrato ang presensya ng House Senior Deputy Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Kabilang rin dito ang Special Assistant to the President na si Secretary Antonio Lagdameo, at ang pinakamahalagang kinausap ni PBBM ay ang pinaka-head ng World Bank na si President David Malpass, at hanggang ngayon ay hindi pa naisiwalat ang pinakadetalye ng pinag-uusapan dito. Kabilang din na nandito ay si Prime Minister Tony Blair, ang Prime Minister na pinakamakapangyarihan na bansa ng Europa, ang United Kingdom. All of that, all the mines, all the banks of the world, 170 banks of the world, and I have the bill of lading. And these are all U.S. government exhibits. We are sitting on gold. Na yung meeting with World Bank na ating presidente, yun na, hudyat na makukuha na ang Marcos Gold. Okay. So, magbigay ako ng reaction nito
nasa inyo na kung alin ang paniwala nyo kasi mayroong sikat na vlogger dyan na yun ang kanyang emphasis na umanda na dahil nakipag-meeting na si PBBM sa World Bank, makukuha na. Okay, so ito ang aking reaksyon. I trust on the sincerity of the Marcos family tungkol sa kanilang hangarin na tumulong sa mga Pilipino. At ako, naniniwala na mayroong Marcos wealth, Marcos gold deposited in so many banks around the world. Naniniwala ko na bago pa nagpresidente ang ating Pangulong Marcos Sr., mayaman na sila. They have plenty of gold. At yan, nakadeposit ko. Natapos na yung 50 years na kailangan sa batas para yung mga gold na yon pwede nang maangkin ng Pilipinas. Kasi yung mga gold na yon galing sa Yamashita Fortune o Yamashita Gold. Pag may-ari ito ng mga iba't ibang bansa na nasakop ng Japan noong World War II at nadala dito sa Pilipinas at dito sila natalo. At yung mga Yamashita treasure na yon, marami dyan nakuha ng Pangulong Marcos. Hindi pa siya Pangulo noon, nakakuha na siya. Kaya lang, nung nagka-Pangulo na siya, umupo na siyang Pangulo, lalong nadagdagan. Tama, At tama. yun, na-ideposito niya sa mga bangko. At kailangan sa batas, 50 years muna. Kasi kung wala pang 50 years, yung mga gold na yon o kayamanan, pwedeng bawiin ng nagme-may-aring bansa kung saan nakuha ito ng mga Hapon. Tapos na yung 50 years. So yun, pag may-ari na ng Pilipinas. Tama, tama. Ang ginawa kasi ni Marcos noon ay binigyan niya mismo para fair, ay binigyan niya ng 50 years claim. 50 years. At within 50 years, kung merong mag-contest na sa kanila yung gold, ay ibigay niya kung merong eksaktong ebidensya. I-contest nga eh. Kasi genius si FM. Yun lang ang number 1 na pumasa. Pinakamataas na score sa bar exam. Sa law ay si FM ang number 1 dyan. Hanggang yata sa ngayon ay siya pa rin yung pinakamataas na score, kaya genius nga. Ang ginawa niya ay ganun. Paano i-claim yung ginto? Yung itsura ng ginto ay naiba na. Ang istorya niyang central bank na yan, Bangko Sentral ng Pilipinas, si Marcos mismo ang nagpatayo niyan, ang nagpagawa. Ang primary purpose is gold smelting. Diyan tinutunaw yung 400 metric tons. 400,000 metric tons. 400,000 na, hindi 400. Tinunaw diyan lahat at ginawang 99.9 finest gold na mayroong tatak na Central Bank of the Philippines. Kaya ang mga serial number ay nabura na kasi tinunaw ang mga gold bars ng World War II at ginawang Philippine gold bars. At hindi na talaga yan mahalata pa. Nasa kanila. Paano i-claim yan ng ibang bansa? Kaya hindi nga nila ma-claim. Paano mapatunayan yan? May serial number, Philippines. May tatak, Central Bank of the Philippines, Philippine Gold. Kaya napakagaling ni Marcos. Kahit na nagbigay siya ng 50 years para i-claim kung sino man ang gustong mag-claim ng kanilang mga ginto na napasama sa Yamashita Treasures, ay ganun pa rin walang magawa. Kaya nandiyan, tumutubo talaga yan, yung mga ginto na yan. Pero marami na diyan ang naibinta. Mismo ni FM noon, nagbinta na sila noon ng tuni-tuniladang ginto noon pa man. At na-convert na yung pera sa talagang yung ginto na-convert na into itong circulating currency. Pero ang karamihan ng kita doon ay naka-invest pa rin. So ang ginto ay, karamihan sa ginto ay na-convert into currency na ginagamit kong dolyar man. Pero naka-invest pa rin yan, may tubo pa rin. Kaya itong pagbisita ni Bongbong Marcos, wala talagang maniniwala na bisita lang yun. Kasi bakit naghanda ang World Bank? Lahat doon nakatayo, pumalakpak. Kumakalimbang ang kampana, ang tagal-tagal. Di ba parang may dumating na na may-ari ng bangko. Ganon, kanina yung nakita nyo sa
sa first part of this video. Ito si General Macanas, isa ito sa bumabatikos kay PBBM, pero sa kwento nitong Goal for Humanity ay neutral siya dito kung ano man ang totoo, yun lang ang sinasabi niya. Naniniwala naman ako sa sinabi niya kasi mas matanda to sa akin at mas may alam siya tungkol kay FM. Okay, patuloy na natin tapusin ang video ito at wag muna umalis, marami pang i-reveal si The General dito sa kanyang video. At naniniwala ko doon sa last will and testament ng Pangulong Marcos na yung kayamanang iyon ay hindi para sa kanya o sa kanyang pamilya. Kaunti lang ang mapunta sa kanya, ang majority sa kayamanan papunta sa Pilipino and the rest of humanity. Naniniwala ako doon, I don't know sa inyo. So ngayon, nung hindi pa nakabalik ang mga Marcoses, ilang beses nag-attempt ang First Lady Imelda na umupo ulit sa gobyerno. Una, nagkandidato siya noong 1992. Hindi naman siya natuloy, nag-withdraw ata last minute o basta natalo. Noong 1998, magkakandidato na naman, wala, nag-withdraw dahil magiging madugo daw kung may mangyaring masama kung itutuloy niya. And then mayroon yung Senate hearing, ito na sinong presidente na noon, na nagpapatulong ang First Lady Imelda sa panahon ni Era pala, sa gobyerno ng Pilipinas para makuha yung Marcos wealth na yun, walang tumulong. Ngayon na nakaupo na si PBBM as president, ito na, mas madali na para makuha nila yung Marcos wealth o Marcos gold. Kaya lang, ito ang analysis ko dyan, hindi po madali. It takes time. So yung insinuation ng isang vlogger dyan na andyan na, malapit na, I disagree. It takes time. May due process yan. Okay? Pwede. At sa pagkuha niyan, matalino ang Marcos family. Kung makuha man yan, it will be silent. Hindi yan namamalayan. Tama. ng taong bayan. Hindi yan nagpre-press conference ang Marcos family na, ito, kukunin na namin, mag-apply na, ito, nakuha na namin. Hindi yan gagawin ng Marcos family. Kasi kung gagawin nila yan, lalong mag-ingay ang oposisyon at lalo nilang idein na ninakaw yun. Mhm. Ang analysis ko, dahil matalino ang mga Marcos, hindi ba mayabang, hindi nila ipapaalam sa taong bayan. Yan din ang turo sa Biblia. Kung may gagawin kang maganda, huwag mong isigaw, huwag mong i-announce. Kung may ginawa ng kanan kamay, hindi mo ipaalam sa kaliwa. Ganyan ang tingin ko sa Marcos family. Silently, kukunin nila yan. At pag nakuha na, silently, hindi natin namamalayan, itinutulong na nila sa mga Pilipino. Yan yung maganda. So, paano? Ito. Pwede, in terms of grant, may mga grupo abroad na wala silang ibang gawain kundi tumulong. So pwede makipag-tie up ang Marcos family doon using itong mga NGOs ba sa abroad, then magbibigay ng grant dito sa Pilipinas. Tatanggapin ng Pilipinas, grant, libre yun. Hindi yan utang. Grant at itutulong sa taong bayan. Pwede. So silent, Pwede. hindi yan malalaman. Okay, through foundation. Foundation, Ayan, pwede yan. it does not appear na galing sa mga Marcos, bagsak na lang yung foundation na yon. At yung foundation na yon, yun na ang magsasagawa ng mga proyekto na tumutulong sa mga mahirap. Kaya lang, again, hindi iatat sa pangalan ng Marcos. Tama. Another one, pwede rin na ang mga Marcos family makitay up sa mga foreign investors, mga negosyante, mag-invest sa Pilipinas ng iba't ibang larangan. Ayan. Tourism ba, agriculture ba? Nakuha mo, General. Nakuha mo yung iniisip ko. Kasi ngayon ay mag-invest na si Elon Musk. Ang pinakamayaman na tao ngayon sa mundo ay si Elon Musk na. At mag-invest ngayong susunod na taon dito sa Pilipinas. Kaya, bakit nagipag-tie up si Elon Musk kay PBBM? Yan, palaisipan yan. At hindi lang yan. Ngayong itong nag-modernize ng ating Armed Forces of the Philippines, naku, trillion na yata trillion na yata ang gastos natin eh. Balita ko nasa 30 trillion pesos ang ating budget para sa modernization ng pagbili. Example, bumili tayo bago lang ng isang dosinang jet fighter, bago lang yun Lahat yun brand new.
At bumili pa tayo ng iba pang mga balita ko, mayroong submarino na bibili natin. Saan tayo kumuha ng pera niyan? Sino magpapautang sa atin, di ba? Merong sikretong ano yan. Dahil yan sa Marcos Wealth, hindi lang sinasabi kasi magkagulo nga. At aatake na naman yung mga dilawan. Sabihin nandiyan na yung Elgatin Wealth, kukunin na natin. Ang lahat ng ito ay makikita natin in the near future. Meron na nga tayong nag-umpisa na yata ang pag-drilling dyan sa Mindanao ng natural gases. At ang investor niyan ay foreign at local. Sino ba yung mga locals na yan, di ba? At nakatie up yan kay PBBM. Kaya pwedeng ganyan talaga ang mangyayari. Na hindi ipagsikawan ni PBBM na narito na ang gold, narito na ang interest ng gold for humanity, gamitin na natin. Ginamit na yan, patago, pasikreto lang, para walang gulo. Okay, tapusin na natin ang video. Maraming salamat nga pala kay General Macanas. Magandang swak na swak talaga. Parang ako ang nagsalita dyan lahat yata ng ganun din ang analysis ni Macanas. Kaya nga ay akin to pinablish kasi mas maganda magsalita itong si General kasi General's nga, the General's opinion. Okay, kudos kay General Macanas. Maraming salamat. Okay, tapusin na natin ang video. Narito muli ang The General. Industry, BPO, IT, mag-invest. Kaya lang yung investment na yon, kasama na ang Marcos family, yung wealth nila, silently lang hindi nalalaman ng mga Pilipino. Dahil sa investment na yon, nagpro-provide ng jobs, opportunities, livelihood. O yun, nakatulong na sa mga Pilipino. Ganon po ang aking nakikita sa pag-implement ng Marcos family sa last will and testament ng Pangulong Marcos na ang kayamanan nila ay ang karamihan itutulong sa mahirap. To me, ang real gold, hindi yung mga gold bars na nakadeposito sa mga bangko. Gold pa rin yan. Kaya lang may mas importanteng gold. Ano yung mas importanteng gold? Yung puso ng mga Marcos. Ayan, tama. They have a golden heart. Kuhang-kuha. Ganon ang puso ng yumaong President Marcos Sr. Mahal na mahal niya ang Pilipino. Ang galing. General Macanas. Okay, shout out dyan. At hanggang dito na lang ako mga good news, mga katiats, mga kababayan. Napakagandang pag-analyze ni The General. Akala ko ba ay kritiko ito ni PBBM. Kapag pag-usapan ang Gold for Humanity ay neutral lang siya. Maganda. Well said, General. Okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat at huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel kapag bago pa lang kayo dito. Hanggang sa